Joining us today for an all-out conversation about UP's big win over the defending champions, our Fighting Maroons. Jerry Abadiano and Terence Fortea. Let's go all out on that story with our two guests tonight. Magkasama sila ngayon, Jerry and Terence. Good evening. Welcome back dito sa show. And ayun, kaway-kaway. Batiin niyo muna yung mga fans niyo. Terence, Good evening, UP community. Sana masaya. Masaya lahat. Jerry? Hello po, UP community. Salamat po sa suporta niyo. Jerry, unahin na kita kasi ikaw ngayon kumamada kahapon. Ang tindi nung ginawa ni Jerry Abadiano. 22 points, 3 rebounds, and 2 assists. Career high para sa yung 22 points. Yung larong yon, alam natin na syempre inaabangan yun. Parang a week apart lang since nung masakit na pagkatalo in overtime against Ateneo. So may kasama bang gigil yun, Je? Nasa isip mo ba yun? Kaya talagang sobrang agresibo mo kagabi na hindi tayo matatalo 2 beses sa Ateneo this season. Opo, parang may kasama na rin pong gigil yun kasi syempre pag galing ka sa talo is yung gagawin mo talaga is bounce back sa next game, di ba? So parang ako, ibibigay ko na talaga yung best ko nun. Kahit anong mangyari, kung score man ako hindi, basta makuha namin yung panalo is masaya na kami. Wala si Maymay, wala si JD Kagulangan, pinapahingay yung kanyang hamstring. Tapos si CJ Cancino naman, last minute decision kasi he wasn't feeling well, may sakit. Pero, di ba, wala si Maymay, wala si CJ Cancino. So kumbaga, parang dehado yung UP. Kagabi, against Ateneo na kompleto. Ano yung nagbago, Je, dito compared dun sa round 1 meeting nyo na umabot pa ng overtime against Ateneo? Siguro sa tingin ko is yung start namin is mas aggressive kami. Yung effort namin nung last game is iba nung second meet namin ng Ateneo. Yun siguro yung nag-dictate nung game kahapon. Akala ko sasabihin mo yung nagbago kasi yung katabi mo naglaro na. Isa na rin yan. Naglaro na rin si Terence. Terence Fortea. Naging kakampi ko to sa courtyard Siya yung nagdala sa amin sa finals. Terence, good to see you again. Finally, ito na yung season debut mo para sa UP sa UAAP. May kasama ka bang kaba? Kasi parang kalmado ka lang kahapon. Hindi ko lang kung gigil ka. Tinitingnan ka na pinapanood ko every time na nandun ka. Sabi ko, parang hindi galing sa injury to si Terence. So, kwento mo sa akin kung ano yung naramdaman mo dun sa pagkabalik mo dito sa UAAP sa season 86. Ateneo pa kalaban? Siguro more on excitement dahil yun nga matagal na rin hindi nakapaglaro. Parang ilang buwan na rin talaga. And yung last game ko is nung game 3 pa, same place and same yung kalaban. So, yun, mas yung excitement lang siguro yun yung mas nangibabaw kahapon. Same place, Araneta, same kalaban, Ateneo, pero different result. Diba? Kasi nung game 3, natalo kayo nun So, in a way, para sa'yo din ba, Terence, tinanong ko kay Jerry to kanina, may kasamang parang fulfillment na nakabawi kami dito sa Ateneo. At least the season, 1-1 kayo. Actually, ganun talaga rin. Parang gusto rin talaga namin manalo against Ateneo dahil natalo nga kami nung first round. Siguro, masaya lang sa feeling na nanalo kami, nakabawi kami. Yan. Ito, makikita natin, lamang pa nga sila sa 3-point field goal sa 9 out of 29, shooting 31%. But the bench points, malaki yan, 33 against 29. Inside points, 36 to 18. Was that really the plan to pound it inside against Ateneo, Jerry? Considering, of course, wala si CJ, and CJ we know can hit the outside shots. Wala din si Maymay. Yun ba talaga yung isa sa mga, kumbaga plano nyo coming into the game? Let's pound it inside. Atakihin natin yung Ateneo sa loob? Siguro nagkataon lang siya kasi kumbaga nag-stick lang kami talaga sa game plan namin is yung defense talaga namin. So siguro nagkataon lang na more on inside talaga yung scoring namin. Terence, sabi ko nga di ba, first game back mo pero pinaramdam mo kagad kahit wala si Maymay, nandiyan ka kahit di ba, maganda nilalaro nila Jerry, Janjan was also holding down the fort. At the point, Harold was also good at that point.
point position. Pero ikaw, you had 7 points in 10 minutes. Anong masasabi mo dun sa kontento ka ba sa napakita mo sa unang laro mo, sa pagbabalik mo dito sa UAAP, Terrence? Siguro hindi siya kontento na agad dahil 10 minutes lang naman yung nilaro ko. Pero yun nga kasi may restriction din na ilang minutes lang pwede ako. And siguro masaya lang pero hindi naman din natatapos yun eh. Parang life goes on naman eh. May mga games pa rin na dadating and hindi pa rin yun yung pinaka gusto namin makuha. Yung championship, yun yung magiging ano talaga eh, pag nakuha na namin yung championship. Tama. Jerry, ano masasabi mo na Terrence is back? Describe mo yung, di ba, na ito na si Terrence. Matagal mo ng kaibigan, kabatch mo, matagal mo ng kampe, na at least nandito na ulit si Terrence Fortea. Nakabalik na. Masaya ako para sa kanya kasi alam ko na pinagtrabahuan niya talaga yung therapy niya. Alam ko may mga times na gustong-gusto niya na maglaro pero bawal pa talaga dahil sa injury niya. So nung naglaro siya kahapon na sobrang saya ko kasi at least nakabalik na siya ng paunti-unti. Hindi man siya full na nakapaglaro ng maayos. At least andun siya para tumulong sa team namin. Ikaw naman, Terrence, nagulat ka ba sa pinakita ni Jerry? 22 points, career high, 7-15 from the field, 46.7%, 3 out of 8 from downtown, close to 38%, 3 rebounds, 3 assists in 3 minutes. Nagulat ka ba sa pinakita ni Jerry kagabi, Ter? Actually, hindi eh. Dahil kilala ko to si Jerry since high school. Sobrang scorer niya eh. And nakita ko kahapon, yun yung game niya talaga eh. Parang i-score, di-depensa. Wala akong masasabi doon. Kumbaga, high school Jerry yung nakita ko kahapon eh. High school Jerry, oh. Kumbaga, talagang natatawa si Jerry. Tama na, cookingan daw. Hindi. Ito, para sa inyong dalawa itong tanong na to. Ano yung nakikita nyo dito sa team nyo ngayon? Kasi laging sinasabi, UP, number 1, contender, ang lalim, ang lakas, kumpleto. Pero ano sa tingin nyo yung magiging susi, magiging factor para makuha nyo ulit yung championship? Sagutin niyo yan mamaya. Well, time out muna tayo. Stay tuned. Because we're joined by 2 UP Fighting Maroons. Great game last night from Terrence Fortea and Jerry Abadiano, who was the high man with 22 points. Stay tuned to Sports Ask only here on CNN Philippines, where we go all out for the day's top sports stories. We'll be right back. Well, we still have on the show 2 Fighting Maroons. Jerry Abadiano, who was a high man last night with 22 points. Terrence Fortea also joining us on the show, making his UAAP Season 86 debut last night in 10 minutes. Shot 2 of 5, had 7 points last night in that win against Ateneo. Gano'n ka-importante to na, alam ko nung end of the first round, natalo kayo, so I'm sure pinag-usapan nyo yun. Pero ito na malapit na matapos tong elimination round, habang palapit na tayo ng palapit sa Final Four, gaano ka-importante na, alam ko hindi pa tapos kasi may lasal pa kayo mga kalaban, pero na at least, yun nga, nakabalik kayo dito sa panalo at nabawian nyo yung Ateneo. Terrence? For us kasi, yung learning na ni-instill sa amin ni Coach Gold is hindi talaga siya matatapos. Dahil kahit sa training and games, yung learnings, hindi siya matatapos doon. Kasi towards sa mga games, bibigat na yan eh. Kasi papasok na yung semis, finals. Siguro mindset lang namin na maging stay present lang para sa mga dadating na games. And yung learnings and yung commitment namin sa team na mas lumalim pa. Jerry, matagal pa to eh. Matagal pa tong biyahe na to. Hindi pa natin alam kung itong journey nyo. Hindi nyo pa alam kung, di ba? Kumbaga, let's take it one game at a time. Knowing Coach Gold, ganun din naman. Parang not too high, not too low. Pero ito, nakalaban nyo ng Ateneo, talo kayo ng first round, nabawian nyo sila kagabi. Anong nakita mo dito sa Ateneo sa yung pinakamalaking pagbabago nila kung ikukumpara mo dun sa past seasons? Kasi di ba, season 84, natalo nyo sila, history yun, rookie year nyo, and then season 85, nakabawi sila. Ano yung nakita mo dito sa Ateneo, the difference of this Ateneo team in season 86, Jerry? Siguro para sa akin, yung mga players lang siguro kasi
si Coach Tab, parang same lang naman kasi yung system na ginagawa niya lagi. Kumbaga yung mga players na talaga yung nag-iba, yung may mga nag-graduate ng mga players na tapos may mga nag-stay na mga rookie rin. Siguro yun na yung yung pinagkaiba ngayong season is yung mga players na siguro. Nabanggit ko nga kanina sa balita, pagbalik natin from the commercial break, Jerry, si Jerome Lastimosa. Masakit yung nangyari kay Idol Jerome dahil, di ba, nung bumalik siya yung nakabantayan. Di ba, parang siya yung nag-match up kayo, ni Jerome. Apo. Mula sa perspektibo mo, ano ba yung nangyari doon? Kwento mo. Nakausap mo ba siya nung pagkatapos kasi nga, di ba, ACL tear, so masakit yung nangyari sa kanya. So, kwento mo sa amin kung ano ba yung nangyari at kung nag-usap pa kayo ni Jerome pagkatapos. After ng game, hindi na kami nakapag-usap kasi nasa dugout ata siya nung nagkamayan na yung both teams. Siguro nung during game siguro yung kakagaling niya lang sa injury. Siguro sure naman ako na hindi pa siya ganun ka 100% siguro. So parang nabigla lang siguro yung katawan niya sa mga nangyari. And get well to Jerome Lastimosa. I hope na makapag-recover siya ng mas mabilis at makabalik siya pag Ayan, no? Yun nga eh. Nung pagano dun sa yung dun sa kanyang kaliwang tuhod, and get well if you're watching Jerome. Okay, Terrence, eto sa mga nakita mo kasi you sat out nga most of the games, kakabalik mo nga lang, sa mga nakita mo dito sa team mo. Kasi you get a better picture, 'di ba? Mas nakikita mo pag hindi ka naglalaro eh. Nakita ko din si Maymay. Si Maymay was like a coach last night. Kumbaga may mga nakikita siya tapos nagbibigay siya instructions. So tanungin kita, Terrence, sa mga nakita mo na nakapaglaro ka na kagabi, first time para sa UP sa UAP Season 86. Ano yung mga nakita mong kailangan pa nating ayusin? Siguro yung consistency lang sa ginagawa dahil yun nga minsan parang roller coaster yung yung sitwasyon eh. Minsan nag-resibo, minsan biglang bababa yung parang intensity ng team. So, yun lang siguro for me consistency lang dahil alam naman natin pag consistency tuloy-tuloy na yan pag gano'n. Ito naman, sa susunod, ang next game nyo ay Lasal. And alam kong natalo nyo sila no first round, pero wag natin, di ba, kumbaga, Lasal is one of the strong contenders here in Season 86, led by MVP frontrunner si KQ, Kevin Kiambao. At maganda yung panalo nila against NU over the weekend. Ikaw, anong pinaka magiging malaking concern? Or kumbaga, pagpaplanuhan nyo ng maigi, Jerry, para sa laban nyo against Lasal? Tulad nga nung sinabi ni Terrence is yung consistency talaga. Baga, yun talaga yung pinaka-importante sa isang team. Kasi may mga times kasi na, yun nga, roller coaster yung dun nagkakaroon ng chance yung kalaban para makahabol or lumamang ng malaki. So siguro yun yung dapat namin i-improve as a team, yung consistency namin. Ikaw naman, Terrence, mabigat din yon. Mabigat ang backcourt din itong, of course, nandun si Evanelli, si Nanonoy. Matindi din itong backcourt na makakatapat nyo. Ano naman ng magiging, kumbaga, mindset and at the same time, pagpasok dito sana makabalik na si CJ and si Maymay para sa larong ito? For us, mas iniisip namin is yung team namin. Alam namin na malakas yung team individually and syempre yung team nila. Yung coaches yung kalaban namin, alam naman natin hindi biro rin. Siguro mas iniisip namin and mas binibigyan namin ng pansin yung kung ano yung ginagalaw namin as a team. Kasi yun yung magdidictate ng game eh, kung ano yung character namin sa loob ng court. Anong gusto niyo sabihin sa UP community? Alam ko mahabang kumbaga may time kayo para magpahinga, and good win yesterday against Ateneo na sinasabi, ito na yung bagong rivalry, Battle of Katipunan, Ateneo, UP, puno na naman yung Araneta kagabi. Anong gusto niyo sabihin? Jerry? Una-una, maraming salamat sa UP community sa walang sawang pagsuporta sa team namin. Kahit manalo, matalo, andyan sila palagi. And sana suportahan niyo pa kami, lalo sa mga darating na games namin this season. Terrence?
Yun, sobrang thankful kami and grateful na iba yung binibigay na suporta sa amin ng UP community. Hindi lang naman para sa amin, is para sa atin lahat yun kung nananalo. And yun, sana makuha natin yung champion. Well, good luck rest of the way. Terence, nakakatuwa na nakabalik ka na. Jerry, congratulations ulit para sa iyong career high kagabi. Ingat kayo ha, ingat kayong dalawa. And pakabait kayo dalawa. Alam ko naman mabait kayo, pero pakabait pa kayo lalo. Yun yung gusto ko sabihin. Kita tayo ulit. Maraming salamat. Again, those were Jerry Abadiano and Terence Forte of the UP Fighting Maroons winning against Ateneo in round 2 in season 86 just last night.